Hey guys, it's Charlene and welcome to my vlog. So for today's vlog, we're going to make homemade custard cake. Kasama si mama pero sabi niya behind the camera lang siya. And after kong gawin yon and everything, syempre titikman natin ang ating sariling gawa, 'di ba? So without further ado, let's get started! Before anything else, let's prepare everything we need like cooking utensils, ingredients, and of course, sarili natin. Gawa muna tayo ng ating caramel kasi habang nagko-cool down siya mamaya, gumagawa na tayo ng other mixtures. We put 3/4 cup of sugar followed by 1/4 cup of water and then i-melt natin siya through this process. Process? Anyway, reminder lang, bantayan itong maigi at galaw-galawin gamit ang tong kasi bawal tong masunog. O diba, rhymings? Perfect! So habang nagko-cool down ang ating caramel, gawa muna tayo ng ating custard mixture. Magbasag muna tayo ng 4 whole eggs sa ating container and i-whisk. Next, we put 195 grams of condensed milk and whisk again. Sunod naman na ilagay ay ang 185 grams of evaporated milk and whisk again. And ilagay ang vanilla extract. Sabi ni mama okay lang na tansya. Kinakabahan pa ako ilagay kasi hindi ko talaga alam. Sabi ko kay mama, Ma, sabihin mo kung stop. And after nun, i-whisk ulit. And magpiga ng 2 kalamansi, ihiwalay ang buto, and put sa mixture and ihalo. After nating ipaghalo-halo ang ating mixtures, for our custard, i-strain natin ito twice. So sa pag-strain, dapat talagang very careful tayo. Ayan, kita nyo naman oh. Kinakabahan pa yan habang ginagawa. Ayan, ito na yung pangalawang pag-strain natin. And after that, ipupour na natin siya sa ating nag-cool down na caramel. Tcharam! O, diba? Sariling sound effect. Isunod naman natin gawin ang ating cake. So, we put 1 cup of cake flour. Next is 1/3 cup of sugar. Next ay 1 1/2 teaspoon of baking soda, followed by 1/4 teaspoon of calumet. And lastly, 1 teaspoon of salt. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kasi i-whisk muna natin and then gagawa tayo ng ating meringue. And then yung meringue ipuput natin dyan. Sunod naman natin gawin ang ating imimix sa prepare for cake and meringue. We just have to separate yung yolks and egg whites from each other. Pero sa huling egg, boom! Ayan, sumama pang ating last yolk. Pero inayos ko yan afterwards. And then whisk again. Tapos lagyan ng natirang evaporated milk. Ito naman yung ginawa natin kani-kanina lang, ilagay natin ito sa mixture. At ihalo-halo again. Huwag din kalimutan maglagay ng 1/4 cup of vegetable oil and whisk ulit. Isunod naman natin ang ating meringue. I-pour ang egg whites sa container and whisk gamit ang electric hand mixer. Ilagay din ang ating 1/4 teaspoon of tartar and 1/2 teaspoon of sugar. And after that, i-whisk siya ulit. And then, i-whisk siya until ma-achieve yung right consistency ng ating meringue. Dapat yung consistency niya is kapag i-flip mo yung container, kapit na kapit siya sa container. And ilipat na siya sa ginawang mixture at ihalo-halo. Ilagay na siya sa ating lalagyan and takpan ng aluminum foil. Since wala tayong oven, pwede naman tayong gumamit ng steam pot
As alternative, ayun, dapat maging wais tayo and madiskarte. So, 15 minutes and medium-low heat ang ating apoy. Ayan, tapos ng ating homemade custard cake. Ilipat na lamang natin ito sa plate. Ngayon, titikman na natin ang ating sariling gawa. Charot. Hindi, sinamahan ako ng aking napakagaling na magluto na mother. So, ayan. Sorry. I'm very proud. Ang sarap, guys. And doon nagtatapos ang ating vlog. So, thanks for watching.